Magandang araw mga kabiyaheros! Sa episode na ito, isasama namin kayong muli sa aming biyahe mula sa probinsya ng Isabela papuntang La Union. At syempre, dadaan tayo sa isa sa pinakamagandang ruta sa Luzon. Tinatawag din nilang itong The Next Baguio, ang Malico. Kung mahilig kayo sa road trip, nature views at kwentuhan sa biyahe, para sa inyo ang vlog na ito. Ano pa inaantay mo? Tara na! Let's go! Maaga kaming umalis sa Isabela para iwas traffic at para mas ma-enjoy din namin yung biyahe. Kompleto ang gamit, may baong pagkain, at higit sa lahat, kompleto ang pamilya. Ang saya ng simula pa lang ng road trip! Saan na ba kami? Dito na kami sa bandang Santa Fe, Nueva Vizcaya. So, papunta na kami ngayon ng Ilocos. Nag-uusap akong dito dadaan sa may bandang Malico o dito sa Nueva Ecija. At napagkasunduan ngang dito na dumaan sa Malico. Kilala ang lugar na ito sa malamig na klima, pine trees at mga sigsag na kalsada. Ramdam mo talaga ang preskong hangin, lalo na kapag umaga. Para kang nasa ibang lugar. Habang bumibiyahe kami sa Malico, mapapansin nyo ang makakapal na ulap at mga tanawin ng kabundukan. Tahimik, relaxing at swak sa mga gustong mag-unwind. Kahit nasa biyahe ka lang, sulit na sulit mo ang view. Isa sa pinakaaabangang bahagi ng biyahe ay ang pagdaan namin sa Malico. Habang paakyat sa likulikong kalsada, unti-unting bumungad ang napakagandang tanawin ng kabundukan. Ang malamig na simoy ng hangin at ang mga ulap na tila kayang abutin ng kamay ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa amin. Sa bawat kurban daan, may bagong tanawin na para bang ipinipinta ng kalikasan. Mga luntiang bundok, matatayog na puno, at katahimikang nagpapahinga sa isip at sa puso. Kahit may ilang matatarik at masikip na bahagi ng kalsada, naging bahagi ito ng aming masayang karanasan bilang pamilya. At syempre, hindi mawawala ang konting pahinga. Quick stop muna kami para mag-unat, mag-picture at mag-enjoy ng simpleng snacks habang tanaw ang ganda ng paligid. Huminto muna kami dito sa isang sari-sari store para bumili ng makakain. Nag-noodles muna ako at ang iba naman ay nagkape at tinapay. Nalaman din namin na isa rin pala itong campsite at nagpaalam kami sa may-ari kung pwede kaming pumasok sa loob at magpa-picture. Meron kasi kami nakitang magandang spot para magpa-picture. At meron din pala itong playground para sa mga bata. Ingatan lang at medyo mataas ang lugar na ito. Mukhang na-enjoy ni Willow yung ganda ng kapaligiran dito. At lagi namang nakaantabay lang si Jeff dahil may kalikutan ng batang ito. Naku Willow, apaka-cute mo talaga! 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening?
Paglabas ng Maliko, unti-unting nagbabago ang tanawin. Mula sa bundok, papunta na tayo sa mas mainit at coastal vibes ng La Union. Iba talaga ang contrast. Pero parehas na maganda. Mga ilang oras pa ay nakarating na rin kami sa La Union. Nadaanan namin ang munisipyo ng San Juan, na kilala rin bilang Presidensya. Hindi lang ito isang gusali ng pamahalaan, kundi isang tahimik na saksi ng kasaysayan at kultura ng bayan. Makikita sa bawat detalye ng gusali ang makalumang disenyo na dadalhin ka pabalik sa panahon ng mga Kastila. Dumiretso kami sa isang resort sa bayan ng Luna. Maganda at white beach yung aming napuntahan. Saglit namin nakalimutan ang pagod sa mahabang biyahe. Dahil sa maganda ang beach, ay hindi pwedeng palagpasin ang paliligo namin sa dagat. Sobrang na-enjoy maligo ng mga bata. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. At naglibot-libot naman ang mga iba sa dalampasigan. Masayang nagkwentuhan tungkol sa naging biyahe namin. At napag-usapan rin ang mga susunod pang biyahe sa darating na summer season. Napakaganda ng paligid sa dagat dahil sa unti-unting paglubog ng araw. Mga simpleng sandali pero punong-puno ng alaala. Pagsapit ng gabi ay mas lalong naging masaya dahil nagsalo-salo kaming muli. Napakasarap ng mga nilutong pagkain ng mga kalalakihan. Iba't ibang klase ng seafoods na nabili rin namin sa daan sa murang halaga. Sobrang na-enjoy namin ang aming hapunan. At first time kong makakain ng malalaking talaba. Grabe yung pagkabusog ko sa mga masasarap na pagkain na kahain sa amin. Pagkatapos namin maghapunan ay nagpasya kaming pumunta sa Kapitolyo ng San Fernando, La Union upang masilayan ang sinasabing ganda ng kanilang mga pamaskong dekorasyon. Pagdating pa lang namin ay agad kaming namangha sa makukulay at kumikislap ng mga ilaw na bumalot sa buong kapaligiran. Ang Kapitolyo ay tila naging isang kaharian ng liwanag. Maayos ang disenyo, maliwanag ngunit hindi masakit sa mata. At punong-puno ng diwa ng Pasko. Habang papasok kami, isa-isang bumungad ang mga detalyadong dekorasyon, mga parol na may kakaibang hugis, mga ilaw na nakahanay ng perpekto sa mga puno, at mga disenyo na lalong nagbigay buhay sa makasaysayang gusali ng Kapitolyo. Sa bawat bahagi, may bago kaming natutuklasan na ikinatuwa ng buong pamilya. Hindi maiwasan yung pagkuha namin ng mga litrato upang maitala ang ganda ng sandaling iyon. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, ramdam ang saya at pagkakaisa. Ang simpleng pamamasyal ay naging espesyal dahil sa liwanag at kulay na aming nasaksihan. Para sa amin, ang mga ilaw at dekorasyong pamasko sa Kapitolyo ng San Fernando ay hindi lamang palamuti, kundi simbolo ng pag-asa, kasiyahan at pasasalamat sa mga biyayang aming natanggap. Kinabukasan ay naghanda na kami para umuwi pabalik. Hindi rin kumpleto ang biyahe kung walang pasalubong. Dumaan kami sa San Juan, La Union at sa aming pag-iikot ay bumili kami ng mga palayok. Mga simpleng bagay ngunit may dalang kwento at alaala ng lugar.
Bawat piraso ay paalala ng aming paglalakbay at ng mga sandaling magkakasama. Andito kami sa La Union, bumibili ng mga palayok. Ganda yung mga palayok nila rito. Matitibay. Sana tumagal sa amin. Tira na kasi yung palayok namin eh. Mga 1 taon lang namin nagamit. Ayun. Itong palayok yun. Bago tuluyang umuwi, dumaan din kami sa Manawag Church sa Pangasinan. Tahimik kaming nanalangin, nagpasalamat sa ligtas na biyahe at sa pagkakataong nagkasama ang pamilya. Sa loob ng simbahan, ramdam ang kapayapaan at pag-asa. Isang angkop na pagtatapos sa aming paglalakbay. Sa kabuuan, ang aming biyahe mula Isabela patungong La Union ay hindi lamang tungkol sa mga lugar na aming napuntahan, kundi higit sa lahat, sa mga sandaling magkakasama kami bilang pamilya. Isang paglalakbay na puno ng tawa, pasasalamat at mga alaala na mananatili sa aming mga puso. At kung may natutunan kami sa biyahe na ito, yun ay minsan, mas masaya ang biyahe kaysa sa destinasyon, lalo na kapag kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Kung nagustuhan nyo ang vlog na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para mas marami pang road trip adventures. Ito uli ang inyong kabiyaherong si Tonyo at kita-kits sa susunod na biyahe!